Lumipas ang kinabukasan ay pumunta na ang grupo ni Raul sa kagubatan ng Mira. Makikita dito na hinarap ni Raul ang isang dambuhalang troll at ito ay galit na kanyang inatake ang ating bida. At nang tumama na ang atake ng troll ay mabilis naman itong naiwasan ni Raul at kitang-kita ang paligid kung saan bumagsak ang malakas na atake ng troll na ito ay nawasak at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Si Raul na biglang lumitaw sa itaas ng troll ay kanyang tinawanan ng troll dahil masyado raw itong mabagal, at laking gulat nitong troll dahil biglang lumitaw sa kanyang harapan ang ating bida at wala na siyang panahon para maiwasan ang suntok na hinanda ni Raul. At nang tumama na ang suntok ni Raul sa mukha ng troll ay makikita ito na mabilis lang na nawasak at nagdulot upang mawala ng buhay ang troll. Makikita ang halimaw na ito ay nawala ng ulo ng dahil sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida. Matapos patayin ni Raul ang isang troll ay kanyang tinawag ang pansin ng iba pa nitong mga kasama, kanya silang hinamon na lumapit na sila sa kanya. Dahil dito ay pinalibutan na nga si Raul ng hindi mabilang na mga troll sa paligid, maging ang kanyang daanan ay kanilang hinarang, maririnig din ang boses nitong mga troll na itong tao na kanilang kaharap ay masyadong malakas, dapat na kanila itong mapatay. Nagbigay din ng utos itong pinuno ng mga troll sa kanyang mga nasasakupan na ihanda nila ang kanilang sarili, at sabay nagudyat na siya sa kanyang nasasakupan na sabay-sabay na silang sumalakay sa tao na kanilang kaharap at kanilang patayin. Sa ibinigay na utos ng pinuno ng mga troll ay hindi na nagdadalawang isip ang iba pang mga troll na sumalakay sa ating bida, ngunit kahit sabay-sabay nang umatake ang mga troll ay hindi man lang nakaramdam ng pagkabahala itong si Raul. Bagkus makikita lang ito na ngumiti at kanya pang iniinis ang mga troll na lumapit na sila sa kanya. Itong Cursed Forest na ang God Domain ay hindi lamang isang grinding zone, kaya ito ang tawag nila sa buong lungsod ng Mira, at kapag nasugatan ang mga player dito ay agad silang gumagaling, at kapag sila ay namatay ay muli lang silang mabubuhay sa pinagpalang lungsod na ito, kaya yun ang dahilan kaya ang lungsod na ito ay ang pinakamagandang shelter. At sa kagubatan naman ay basbas para sa mga halimaw, at kaya din nananatili ang dami ng mga halimaw kapag sila ay namatay. Hindi maaring mabuhay ang mga tao kapag sila ay namatay sa forest domain, at hindi din nila makukuha ang mga item na kanilang nakuha galing sa pagpatay sa mga halimaw dito. Kung susubukan raw ng mga tao na ilabas ang mga item, ay agad lang itong maglalaho kapag sila ay nakapasok na sa lungsod. Sa madaling salita, hindi nila maaring hawakan ang pagmamay-ari ng Diyos. Ngunit iyon ay para lang sa mga sibilyan. Dahil sila na bilang player ay maaaring kumuha ng mga item galing sa mga halimaw na kanilang napatay sa kagubatan. Bigla naman na nagsalita itong si Jake na sa pamamagitan raw ng tulong ng kanilang system ay madali na lang nilang mapapatay ang mga halimaw. Si Philip nang kanyang narinig ang mga sinabi ni Jake ay bahagya siyang nainis. Bakit pa raw ito nagsasalita kung ang kanilang young master lang naman ang kumakalaban sa mga halimaw mag-isa? Dito ay makikita si Raul na kanya nang inunat ang kanyang isang kamao para patahimikin ang halimaw na nasa kanyang harapan. Ang pinuno nitong mga troll na pinapanood na dahan-dahan na inubos ni Raul ang kanyang mga nasasakupan ay masyado siyang natulala na halos hindi na makagalaw. Ano raw bang uri na kapangyarihan ang mayroon nitong tao? Sa bawat pagkamatay nitong mga troll ay isa-isa naman na lumulutang ang kanilang mga kagamitan dahil ginamit ni Raul ang kanyang abilidad na psychokinesis. Ang pinuno ng mga troll ng kanyang nakita na nakatutok na sa kanya ang mga armas galing sa mga namatay niyang kasama ay napanganganalang siya na nakaramdam ng matinding takot. Makikita itong isang dagger na bumulusok papunta sa pinuno ng mga halimaw, at sa isang iglap ay mabilis na pinugutan ng ulo ang halimaw. Si Raul ng kanyang ginamit ang kanyang abilidad na psychokinesis ay masyado siyang natuwa, maging itong si Jake ay namangha din sa abilidad na kanyang ginamit. Habang si Philip na pinapanood ang kamangmangan ni Jake ay napabuntong hininga na lang. Matapos mapatay ang mga halimaw ay nagsimula na sila na kinuha ang ibang parte sa katawan ng mga halimaw na maaari nilang pagkakakitaan. Sinaad pa ni Jake kay Philip na sobrang ganda raw na abilidad ang kanyang ginamit, pinatigil naman siya ni Philip sa pagsasalita at mag-focus na lang siya sa pagkuha ng mga balat nitong halimaw. Sa tugon ni Philip ay napabuntong hininga na lang itong si Jake na kanyang sinabi na hindi na raw siya pupunta dito sa Mira para gumawa ng ganitong bagay. Ang ibig niyang sabihin na sigurado siya na nagkaroon sila ng malaking pag-unlad mula sa kanilang pagsasanay ngayon. Ngunit nang tinawag na nila ang pansin ng kanilang young master ay nakita nila na isa-isang kinuha ni Raul ang mga dugo ng halimaw na kanyang napatay. Matapos kunin ni Raul ang mga dugo ng halimaw ay masaya na nagpapasalamat ang ating bida sa kanyang mga kasama dahil sa kanilang tulong,
Alam niya na silang lahat ay lumakas ng dahil sa kanilang pag-aaral ng skill book. Sa tugon ni Raul sa lahat ay iniisip ni Philip na tama raw ang kanyang young master na sila ay lumakas ng dahil sa skill book, at kanyang naalala nung nakipaglaban siya sa mga halimaw kanina, at sa isang atake lang niya sa kanyang nakaharap na halimaw ay madali lang niya itong napatay. Maging si Jake ay nakapansin sa biglaan na pagbabago ng kanyang lakas nang dahil nagawa niyang napatay ang halimaw sa isang atake. Habang gulat-gulat pa siya ay ipinaliwanag ni Raul kung bakit ang mga skillbook ang kanyang pinili kumpara sa mga power armor. Dahil sa biglaan na paglakas ni Philip ay nasabi na lang niya na masyado raw itong kahanga-hanga, sa kasalukuyan ay iniisip pa rin ni Philip na nagawa raw niyang naunawaan ang isang abilidad ng sobrang bilis, at paano raw ba nalaman ng kanyang young master ang ganitong kakaibang pamamaraan sa pagsasanay ng mga abilidad. Ngunit natigil sa kanyang iniisip si Philip nang mayroon siyang napansin na mayroong nag-notify sa kanilang group chat sa system, at nang kanyang nabasa ang nakasaad sa kanilang group chat ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata, sabay sumisigaw siya na kanyang tinawag si Raul dahil mayroon raw masamang nangyari. Pero makikita lang itong si Raul na nanggagalaiti sa sobrang inis dahil alam na raw niya ang lahat kung ano ang mga nangyari, kinakailangan na raw nilang bumalik doon sa lungsod ng Mira sa lalong madaling panahon. Sa loob naman ng lungsod ng Mira ay dito makikita ang isang sundalo ni Raul na ito ay pinapahirapan ng isang individual, at habang nakabaon sa kanyang likod ang espada ay sinabi sa kanya ng individual na ngayon ay maaga na siyang matatapos. Kaya wala na lang ibang magawa itong tauhan ni Raul kung hindi sumisigaw ng dahil sa sobrang sakit, natatawa pang sinabi sa kanya ng lalaki na mahirap na raw siyang mapigilan sa lahat niyang gagawin matapos niyang nakita si Raul Ashton na naglalakad kasama ang kanyang mga tauhan. Idinagdag pa niya sa tauhan ni Raul na kung maaga lang sana siyang nakinig sa kanya ay noon sana nilang ginawa kung ano ang kanyang sinapit ngayon. Ang isang sundalo na duguan ay kanyang tinanong ang lalaki na kung ano raw ba itong kanyang ginagawa. Sa tanong ng tauhan ni Raul ay agad lang siyang tinapos ng lalaki dahil sinabi raw sa kanya ng kanyang lolo na dapat silang maging maingat, kaya nandito sila upang gumawa ng eksena. Ang mayabang pala na lalaki na ito ay si Ramon na ang unang anak ni Randall Viscount, habang ang isa pa niyang kasama ay si Jerry ang pangalawang anak ni Randall Viscount, at ang isa pa ay si Cale ang pangatlong anak ni Randall Viscount. Naging seryoso naman itong si Ramon dahil sinabi sa kanya ng tauhan ni Raul na pagsisihan raw nila itong kanilang ginawa kapag ito ay nalaman ng kanilang batang Panginoon. Dahil dito ay muli na namang pinahirapan ni Ramon ang tauhan ng ating bida, kaya sumigaw na lang itong sundalo ng dahil sa sobrang sakit. Natatawa pang tinanong ni Ramon ang tauhan ng ating bida na sabihin pa raw niya ang dapat niyang sabihin, dahil mamaya ay mayroon silang dapat na asikasuhin patungkol sa batang Panginoon, pero napansin itong si Ramon na kakaiba raw itong mga nangyari dahil paulit-ulit na lang nabubuhay itong sundalo na kanyang pinahirapan. Makikita itong sundalo na tauhan ng ating bida na kahit marami ng dugo ang nawala sa kanya ay unti-unti lang itong gumagaling, kaya hindi maalis ni Ramon ang kanyang espada na nakabaon sa likod nito. Natatawa naman na sinabi ni Jerry sa kanyang mga kapatid na kapag nakita raw nila mamaya si Raul ay dapat papahirapan din nila siya ng ganito. Tugon naman nitong si Cale na di ba't bawal ang tumutok ng espada sa pamilyang Maharlika dito sa Free City Mira. Paliwanag naman sa kanila ni Ramon na maaari naman nilang sabihin na hindi nila ginawa ang pagpapahirap sa isang kapwa Maharlika, at wala na din silang magagawa para doon. Kung iisipin nila ng mabuti ay maaari nilang durugin ng mabuti ang pamilyang Ashton, at kapag nagawa nila yon ay baka purihin pa sila ng kanilang lolo sa tuhod. Ngunit hindi pa siya natapos sa pagsasalita ay bigla na lang siyang nawala ng ulo. Ang dalawa niyang kapatid nang kanilang nakita ang nangyari kay Ramon ay masyado silang nagulat, at nang paglingon nila sa kanilang likod ay dito nakita nila si Raul na ginamit ang kanyang abilidad na psychokinesis at kanyang tinawag ang pansin ng dalawa pang natirang magkapatid. Galit na galit pang sinabi sa kanila ni Raul na bakit nila ito ginawa sa tauhan ng pamilya ng Count. Ang kanilang ginawa ngayon ay isang kalapastanganan dahil ang paglabag na ito ay nangangahulugan na kinalaban nila ang pamilya ng county, kaya ngayon ay magbabayad sila ng mas higit pa kumpara sa walang kabuluhan nilang kamatayan. Makikita sa buong paligid na nakakalat ang mga maraming dugo ng mga tauhan ng ating bida at ang nakahandusay na katawan ng mayabang na si Ramon katabi ang isang sundalo. Nang dahil sa ginawa ni Raul kay Ramon ay masyadong nagalit si Jerry na kanyang sinigawan ng ating bida na kung baliw raw ba ito, paano raw ba niya nagawa ang ganitong bagay sa anak ng pamilyang Randall. Sinisigaw din itong si Cale na kung ano raw ba ang ginagawa ng kanilang mga knight, paano nakarating dito ang bunsong anak ng Count.
Tumugon naman ang isang knight habang itinutok sa kanya ang espada ni Philip, na sa tingin niya ay nandito ang malaking puwersa ng Ashton. Sinabi pa ni Philip sa lahat na kanila nang napalibutan ang buong hukbo ng knight ng pamilyang Randall ayon sa utos ng kanilang batang Panginoon, at tinitiyak din nila na walang mga sibilyan na madadami dito. Dito ay dahan-dahan na nga na naglakad si Bernard sa kanilang gitna upang sumali na sa nagaganap na kaguluhan, maging itong si Jake ay kahit mayroong bitbit na mga kayamanan galing sa napatay nilang halimaw ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa kanilang kalaban. Si Raul nang kanyang nakita na matagumpay na ginampanan ng kanyang mga tauhan ang kanyang mga inutos ay kanya silang pinuri, magaling raw ang kanilang ginawa. Makikita itong isang sundalo na tauhan ni Raul na nakahandusay sa sahig at duguan, samantalang ang isa ay sumisigaw dahil hindi pa rin inalis sa kanyang likod ang espada. Dahil dito ay ginamit ni Raul ang kanyang abilidad na psychokinesis para kanyang kunin ang kanyang tatlong tauhan. Inutusan din niya si Bernard na gamitin niya ang kanyang abilidad na hangin. Matapos makuha nila ang tatlong sundalo ay sinaad ni Raul kay Bernard na siya na ang bahala nitong tatlo, na pinasangayunan naman ni Bernard ang inutos ni Raul na siya na ang bahala. Kasabay nito ay binuksan ni Raul ang inventory ng kanyang system, at dahan-dahan niyang kinuha dito ang kanyang espada, at nang nakuha na ni Raul ang kanyang espada ay sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na siya na ang bahala para linisin itong mga basura. Si Randall Viscount ay katulad lang sa Ashton County, isa sila sa 5 mga mandirigmang pamilya sa Reuben Kingdom, gayunpaman hindi katulad ng pamilyang Ashton ang pamilyang Randall dahil wala silang mahabang kasaysayan, naging isa sila sa 4 na mga pamilya na inorganisa upang maging 5 mandirigmang pamilya nang maabot ng kasalukuyang lord ng pamilya na si Viscount Hudson D. Randall ang antas ng Sword Master. At bilang pamilya na maiksi lang ang kasaysayan ay kinakailangan nilang mag-isip ng iba't ibang paraan upang matiyak nila ang kanilang katayuan, palagi silang nagdagdag sa kanilang pamilya ng mga magagaling na mga knight. Sa kanilang hakbang para maipanatili nila ang kanilang mataas na katayuan ay kanilang dinurog ang kanilang kalaban, at ang kalaban na kanilang tinutukoy ay ang pamilyang Ashton County, na wala ang kapangyarihan ng Ashton County dahil matagal din itong hindi nakapag-produce ng isang Swordmaster. At wala din sa panganib ang pamilyang Randall sa banta ng pamilyang Ashton dahil ang pamilyang Ashton ay ang pinaka-hindi politikal. Maraming mga alitan ang nagaganap sa dalawang pamilyang ito sa loob ng kaharian, at ang karamihan sa mga iyon ay sinimulan ng pamilyang Randall, at inaasahan din ng lahat na mananalo ang pamilyang Randall Viscount dahil marami silang mga Swordmaster. Ngayon ay iniisip din ng mga tao sa pamilyang Randall na ganoon din ang mangyayari dito. At sa pagkakataon na ito ay kanyang ipapakita kung ano talaga ang lakas ng pamilyang Ashton County. Sa isip-isip naman nitong si Jerry na kung ano raw bang kakaibang lakas itong kanyang nakikita, bakit kumuha si Raul ng espada galing sa hangin, habang hindi maalis ang tingin ni Raul sa dalawang magkapatid ay sa kanya naman likod ay dahan-dahan na lumapit sa kanya ang isang knight ng pamilyang Randall, makikita sa kamay nito na dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang kamay para kanyang kunin ang kanyang espada. Pero sa hindi niya inaasahan dahil kanina pa pala napansin ni Raul ang kanyang binabalak kaya agad silang inatake ng ating bida ng walang alinlangan, itong isang knight na tinamaan sa kanyang leg ng espada ni Raul ay sumisigaw siya ng malakas nang dahil sa mga dugo na lumabas sa kanyang katawan. Ang iba niyang mga kasamahan na knight ay nakaramdam ng takot sa ginawa ng ating bida sa isa nilang kasama, samantalang ang knight na mayroong dilaw na buhok ay halata sa kanyang kilos na hindi niya nagustuhan ang ginawa ng ating bida. Nang tuluyan ng bumagsak ang knight sa lupa ay nagsaad si Philip sa kanyang mga kasama na inutos sa kanila kanina ng kanilang batang Panginoon na siya na ang bahala sa lahat kaya ibaba nila ang kanilang mga espada. Itong knight na may dilaw na buhok ng kanyang napansin ang ginawang kilos ng mga knight na kasama ng ating bida ay nasabi na lang niya na talagang ibinaba nitong mga ito ang kanilang mga espada, sila raw ba ay isang baliw, ngunit mabuti na raw ito para sa kanilang kalamangan. Habang seryoso na nakatayo ang ating bida ay sa kanya namang likod ay sinigawan siya nitong si Kyle at kanyang sinabi na kung binabalak raw ba ng ating bida na labanan silang lahat, sabay tumalon siya ng mataas para maglunsad ng pag-atake sa ating bida, ipapakita raw niya kay Raul kung ano ang kaibahan ng kanilang training. Ngunit hindi pa siya nakalapit kay Raul ay mabilis lang na hinati ng ating bida ang kanyang katawan ng walang kahirap-hirap. Habang dahan-dahan siyang nawalan ng buhay ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung paano raw ba ito posible. Si Jerry nang kanyang nakita ang sinapit ng kanyang nakakabatang kapatid ay labis siyang nag-alala na kanyang binanggit ang pangalan nito, at kanyang minumura si Raul nang dahil sa pagpatay niya sa kanyang mga kapatid,
Pinagalitan din niya ang kanyang mga tauhan na kung ano ba ang kanilang ginagawa bakit sila nakatayo. Pero mahahalata sa kilos ng kanyang mga tauhan na nagdadalawang isip na umatake sa ating bida. Bigla naman nagsalita itong knight na mayroong dilaw na buhok, at sa biglaan niya na pagsalita ay ang lahat niyang mga kasama ay lumingon sa kanyang kinatatayuan. Sabay dahan-dahan na naglakad itong knight na may dilaw na buhok at kanyang sinabi sa lahat niyang kasama na siya na ang bahala na tapusin ang bunsong anak ng pamilyang Ashton. Sinabi din niya na kaya lang raw siya walang ginawa kanina at nananatili na tumayo dahil ayaw niyang atakihin ang bata na nasa 15 taong gulang. Ngunit ayaw din niya na tingnan ang iba niyang mga kasama na isa-isa na bumagsak. Ang lalaki pala na ito ay nagngangalang Jeremy at mayroong kasalukuyan na level 65 at isa sa mga knight ng pamilyang Randall. Sinabi pa niya sa ating bida na mayroong seryosong tono na hindi na raw tama ang kanyang mga ginagawa, habang ang iba pa niyang mga kasamahan na mga sundalo ay kanila na din hinanda ang kanilang espada para labanan ang ating bida na nasa kanilang harapan. Iniisip naman nitong ating bida na ang mga ito ay mukhang ang pangunahin na sandata ng pamilyang Randall, mukhang silang lahat ay mga elite. Sa pangunguna ni Jeremy ay kanilang itinutok ang kanilang mga espada laban sa nag-iisang si Raul na nasa kanilang harapan, habang itong si Raul ay hindi man lang nakaramdam ng takot sa ginawang kilos nitong kanyang mga kaharap na mga knight ng pamilyang Randall. At nasabi din ni Raul sa kanyang sarili na ang pinuno raw nitong mga knight ay nasa level 65, at ang ibang mga elites ay umabot na ang kanilang level sa level 60, samantalang ang kanyang kasalukuyan na level ngayon ay nasa level 45, hindi siya mananalo sa kanilang lahat kapag siya ay lalaban ng normal sa kanila. Dito ay sinabihan nitong dalawang knight ang ating bida na bakit hindi na lang siya huminto sa kanyang binabalak, dahil palagay nila ay sapat na ang lahat na kanyang ginawa. Sinabi din ng isa na kanina ay pinabayaan lang nila siya. Pero hanggang doon na lang yun dahil sa ngayon ay wala na silang pakialam kung siya man ay isang bata. Pero hindi pa natapos sa pagsasalita ang dalawang elite ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang ating bida para kanyang tapusin ang kanilang mga buhay. Dahil dito ay hindi na lang makagalaw itong lalaki dahil batid niya sa kanyang sarili na wala na siyang oras para iwasan ang atake sa kanya ni Raul. At sa sumunod na mga nangyari ay tinamaan ang katawan ng lalaki ng espada ni Raul at kitang-kita ang mga marami niyang dugo na kumalat sa buong paligid. Dito ay hinawakan ni Raul ang kanyang espada ng mahigpit, at sa kanyang paghawak ng mahigpit ay sumambulat sa kanyang likod ang isang kulay asul na imahe ng isang uso, sabay kanyang pinakawalan sa lahat ang kanyang atake na tinatawag na bear strike, at ito ay nagdulot upang sumabog ang buong paligid. Dahil sa lakas ng pagsabog ay napapikit na lang sa kanyang mga mata itong isang elite na hindi makapaniwala sa lakas ng ating bida. Pero wala siyang kaalam-alam dahil sa kanya palang harapan ay naghanda na si Raul upang siya na naman ang kanyang tapusin, kaya wala na lang ibang nagawa itong lalaki kung hindi buong-buo niyang tinanggap ang atake ni Raul. Sa hindi inaasahan ni Raul dahil itong si Jeremy ay nasa kanya na palang likod at kanyang ginamit ang kanyang abilidad para patahimikin ang ating bida, si Raul nang kanyang napansin na mayroong malakas na atake na papalapit sa kanya ay nakaramdam siya ng bahagyang kaba sa kanyang sarili. At sa kabutihan na palad ay nagawa naman na nadepensahan ni Raul ang kanyang sarili sa inilunsad na atake ni Jeremy, pero mahahalata pa rin sa kanyang kilos na siya ay nahihirapan. Dahil sa atake ng dalawa kay Raul ay napa-atras ang ating bida para makadistansya sa atake ng dalawa. Tinanong pa ni Jeremy ang isa niyang kasama na kung ayos lang raw ba ito. Pero sa isip-isip nitong si Jeremy na ang dalawa niya na mga kasama na elite ay napabagsak lang ng ganoon kabilis, hindi raw talaga siya makapaniwala na itong bunsong anak ng pamilyang Ashton ang gumawa ng ganoon na atake, dahil narinig niya sa balita na ang batang ito ay isang mahina na walang silbi. Dahil dito ay ipinalabas na ni Jeremy ang isa pa niyang alas na sandata, at seryoso niyang sinabi na iba raw ang ating bida sa mga tsismis, kinakailangan na niya sa pagkakataon na ito na seryosohin ang kanilang laban. Sa mga sinabi ni Jeremy ay seryoso lang na hinanda ni Raul ang kanyang espada at kanyang sinabihan si Jeremy na ibuhos lang niya ang kanyang lakas para sa kanilang laban.